Relasyon ng Pilipinas at bansang Saudi Arabia lalo pang pinatatag kasabay ng pagdiriwang ng Saudi ng ika-86 na anibersaryo nito. Ang Saudi Arabia ay isa sa bansa sa gitnang silangan ang may maraming Pilipinong nagtatrabaho doon. Matatandaang ipinag-utos ng hari ng Saudi ang pagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipinong manggagawa sa naturang bansa. May report si Lala Babilonia. Ipinagdiwang ang matatag na relasyon ng Pilipinas at ng Saudi Arabia kasabay ng pagdaos ng ika-86 na anibersaryo nito. Bukod sa matibay na relasyong pangkalakalan ng dalawang bansa, halos nasa 1 milyong overseas Filipino workers o OFW ang naghahanap buhay sa Saudi Arabia. Hindi madali ang maging OFW kahit saan mang bansa at sa realidad, ilang suliranin din ang kinakaharap ng ating mga kababayang Pinoy na naghahanap buhay sa Saudi Arabia. Matatanda ang buwan ng Agosto nang tumungo ang mga opisyal ng Administrasyong Duterte para sa isang humanitarian mission sa Saudi Arabia upang respondihan ang mga suliraning kinakaharap ng mga OFW tulad ng expired na ikama, bigong pag-issue ng exit visa at ilan din ay naantala ang repatriation. Bukod dyan, siniguro din ng administrasyon ang full protection para sa mga OFW sa Saudi sa gitna ng nararanasan ng ibang Pinoy na pang-aabuso mula sa kanilang mga amo. Nagpahayag din naman ng inisyatibo ang kaharian ng Saudi Arabia ng pagbibigay proteksyon sa mga OFW na nasa kanilang bansa. Ipinag-utos umano ng hari ng Saudi Arabia sa kanyang Ministry of Labor ang pagbibigay ng welfare assistance para sa mga stranded OFW, pati na rin ang pagprotekta sa kanilang karapatang pangtao. Bukod dyan, ipinawalang bisa din ang kanilang immigration penalties, nagbigay tulong din ang kaharian sa plane fare ng mga OFW na babalik sa Pilipinas, pati kanilang pagkain, re-employment assistance at legal assistance. The Saudi-Philippine relations are built on strong foundation. One of them is that the kingdom is hosting about 1 million Filipino workers in the kingdom who are enjoying respect and appreciation. At the same time, the king has utmost kins in protecting their rights and general. Binati naman ang kinatawa ng Department of Foreign Affairs na si Linglingay Lacanlale ang Kingdom of Saudi Arabia sa matagumpay na pagdaos ng kanilang anibersaryo. Inaasahan pa umano ang mas matatag na diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng Saudi na patuloy na tumitibay mula pa taong 1979. Kinilala din ni Lacanlale ang inisyatibo ng Saudi Arabia para sa mga OFW. We welcome the initiatives of His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud and the government of Saudi Arabia to improve the welfare and protect the rights of our OFWs. In particular, we are very grateful for the recent assistance in the repatriation and transfer of employers of the OFWs working in companies who are going through financial difficulties. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Pinasalamatan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hari ng Saudi Arabia sa ibinigay nitong tulong sa mga Pilipinong stranded sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Maybel Razon. Sa pamamagitan ni Labor Secretary Silvestre Bello III, pinahatid ng Pangulong Rodrigo Duterte sa isang liham ang kanyang pasasalamat kay King Salman sa tulong na ibinigay sa mga kababayan nating matagal nang stranded sa Saudi Arabia. Sinabi ni Bello na sasagutin ng hari ang pamasahe ng mga gustong umuwi na sa Pilipinas. Babayad sa inyo ang hari mismo. Kaya si Presidente Duterte sinadalang sulat sa akin para sa hari. At doon sa sulat, pinapasalamatan niya yung hari nila. Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na personal na magpasalamat sa hari sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia. Nasa hari ng Saudi kung kailan niya ipadala yung invitation. Then doon sa sulat ng ating Pangulo, sinabi niya na gusto niya pumunta personal para pasalamatan yung hari ng Saudi. Ganun kayo kamahal. Sa panayam ng UNTV kay Secretary Bello, sinabi nito na naisapinal ang repatriation ng mga kababayan natin na nais nang makauwi sa Pilipinas sa pakikipagpulong niya sa kanyang counterpart sa Ministry of Labor ng Saudi Arabia. Pag-coordinate yung ating mga tao sa Ministry of Labor natin at saka yung kanila at magtulungan
Bukod sa pamasahe, ipinag-utos rin ng hari ang pag-alis ng mga penalty sa mga expired na passport at visa. May alok ring trabaho ang hari sa mga Filipino worker na nagdanais pang manatili sa bansa. Una nang nagpahayag ng pagnanais makauwi ng Pilipinas ang mahigit 400 stranded OFW, samantalang iba ay humiling naman na makalipat sa ibang kumpanya. Una sa ating mga balita, personal na sinalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa 128 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho at na-stranded sa Saudi Arabia. Dito muling tiniyak ng Pangulo sa ating mga kababayan na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga migranteng Pilipino, gayon na rin ang pagprotekta sa kanilang mga karapatan. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio, mag-uulat ng live. Maraming salamat sa kainga ng PR683. Dumating sa Pilipinas ang may 189 na OFWs kung saan sinalubong sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA Terminal 2. Ito yung mga galing sa Saudi Arabia na umano'y nawala ng trabaho dahil niloko ng kanilang mga employer at recruiter. Sa NAIA Terminal 2 nga agad naman ipinabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agaran tulong sa mga OFWs. Ayon sa kanya, naiwan sa Saudi Arabia ang mga legal experts para asikasuhin yung mga nakabimbin na dokumento ng mga OFWs para makuha ang kanilang mga dapat na kuning sweldo. Ilan anya sa mga ito kasi hindi pa nakukuha ang kanilang sweldo sa loob ng 2 taon at yung iba pang mga benepisyo. Bukod sa livelihood package na inihanda sa kanila, sinagot na rin ng Office of the President ang edukasyon ng mga anak ng mga ito sa mga state colleges at universities. Libre ang pamasahe ng mga ito na sinagot ng Department of Foreign Affairs, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Duterte. Samantala, tiniyak pa rin ng Pangulo na nakahanda ang contingency measures ng Pilipinas sa mga nais pang umuwing OFW. So ayon sa Pangulo, may nakahanda ng eroplano para sila sunduin. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itong medium and small enterprises, nag-uumpisa na ako. Binuhusan ko ng pera yan. Makahiram ka, but you have to go to the Department of Trade. Mahusay ang tao dyan. Yung nagdala nga ng gogo negosyo nun. Makahiram ka ng pera at makapag-start ka ng negosyo mo. But I really do not know the wherewithals of how to get it, how many persons should be granted. Pero meron yan. Take advantage of it. It's for everybody. Yung small scale. Yun namang assistance ninyo, we will try to do. Meron mo kayo matanggap. Yung pong first. Samantala sa nasabing event rin, kinumpirma naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pag-uusap nila sa telepono ni dating MNLF Chairman Nur Miswari. Nais anya ni Miswari na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa gagawin sa Kuala Lumpur, Malaysia. Gate ng Pangulo, hindi niya ipatutupad ang arrest warrant laban kay Miswari sa hangaring mabigyan daan ang pag-uusap para sa kapayapaan o sa kaayusan. Hindi na rin magdedeklara ang Pangulo ng state of emergency sa sulod dahil sa operasyon laban sa Abu Sayyaf dahil sabi nito ay kaya ito ng mga otoridad. Nasa Zamboanga ang Pangulo para bisitahin ang mga nasawi at nasugatang sundalo sa operasyon laban sa Abu Sayyaf. Narito muli si Pangulong Duterte. Well, if there's a warrant for his arrest, all I have to do is do not implement it against him. Okay. Because if you arrest Miswari and you place him under the custody of the police dyan sa Krami and he dies, for whatever reason, conformation na tayo. Then there's gonna be conflagration of mahirapan na tayo He's the only known leader who has the influence and the stature. Nobody else stands there. Well, dito sa kabila, there's Murad and there's Jafar and there's the central committee of the Bangsamoro. Yes. I said I can go to him, I can go to Hulo if he wants. Or if you want somewhere else, they can bring him back to Davao City or in Manila. He can be my guest in Malacanang, in the People's Palace. And we can talk there for a while. Para sa kanyang working visit.
Samantala, naghahanda na si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang work visit sa Brunei at sa Indonesia, kasama na ang ASEAN Summit sa susunod na linggo sa nagaganapin naman sa Laos. Bibisitahan niya ito sa mga bansang ito para makausap na rin ang mga Pilipino doon dahil sinabi niya na meron rin mga Pilipinong may problema doon. Handa rin niya itong makipag-usap kina US President Barack Obama at sa pinuno ng China na nagpaabot na ng intensyon para sa isang bilateral talks na gagawin sa ASEAN Summit sa Laos. Narito muli si Pangulong Duterte. Depends to what degree. You must, because they must understand the problem first before we talk about human rights. I would insist, listen to me. This is what the problem is. At yan po ang ating pag-uulat para sa PTV News. Ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio.